lamang kapag malungkot ka. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, anumang emosyon na iyong nararamdaman, we have to always seek the Lord's kingdom. We have to always strive and aim after the Lord's kingdom. Dahil kapag tayo naglilingkod, our worship and commitment, hindi basihan ang emosyon. Hindi basihan kung malungkot ka. Hindi basihan kung masaya ka. Dahil kapag tayo naglilingkod sa Panginoon na gumawa ng lahat ng emosyon, alam niyo na malungkot ka, alam niyo na magiging masaya ka, pero isa lang ang nais ng Panginoon. Ano man ang emosyon mo ngayong hapon, ngayong umaga, nais niyang paglingkuran po pa rin siya. Dahil the more genuine that we become in serving God, the more calling that we will be able to answer. Maaaring tawag sa iyo, ministeryo mo ngayon, drummer ka, pero dahil magaling ka na dyan, brother, nais na tawagin ng Panginoon sa mga pastor, that's another calling. Kapag tinawag ka ng pastor na magpastor, at ngayon nakita mo may dinisipulo ka na, mag-launch out ka na. Dahil ang ating purpose ay hindi lamang punuin ang simbahan ito. Our purpose is to win, build, and send people. Hindi tayo nag-iipon, hindi tayo paramihan, hindi tayo palakasan sa isang kupunan. Tayo ay dapat hinihiwalay-hiwalay para mas marami tayo naaabot na kaluluwa. Huwag nating ugaliin na maging comfort zone natin ang La Trinidad chapter para hindi tayo humayo sa labas. Gawin natin inspirasyon ng La Trinidad chapter para as Pastor Tony, Pastor Cherry nagpagal, pinagpala, nais kong maranasan. Pero tandaan ninyo na kapag we set our priorities straight, there will be distractions. There will be times na parang wala sa plano ko, Lord eh. Ang plano ko mag-launch, mag-house church. Bakit biglang nagbago yung schedule ko? Panginoon, nais kong maglikod sa iyo, pero bakit nag-iba yung mga nais na gawin sa akin? Hindi si Lord ang gumagawa nun. Dinidistract ka ng kaaway para ma-divert ang attention mo. So you will not be able to answer the Lord's calling and you will defer the Lord's calling. Kasi when we defer Lord's calling, we have to always put it at the last part. Lagi natin hinuhuli ang Panginoon. Kaya we have to defer. We are sometimes nagdi-defer tayo ng Panginoon. Ano ba nangyayari? Ba't parang lagi ka nasa huli? Sabi dito, seek ye first eh. Pero bakit dinidefer mo yung gawain ng Panginoon? Bakit dinidefer mo yung pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ngayon? Bakit gusto mo sa pangalawa, sa pangatlo, sa next week na lang? Huwag natin gawin. Kung nais gawing house church ang bahay mo, huwag mo nang tanggihan. Gawin mo na mamaya, bukas sa pangalawa, kumayag ka na. Because we are not here to defer God's calling, but to answer the Lord's call in our lives. Hallelujah. Palapakan natin ang